Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Uulitin ko po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Napakaganda po. So, ang topic po natin, hindi po ako magbibigay ng ibang mga supporting verse para doon sa ating topic na yan. Dito lang po tayo tututo. Okay, para mas lalo po natin muna ang ibig sabihin po ng verse na yan. The first sentence po, ang sabi niya, for God so loved the world. Okay? Titingnan natin po kung gaano mabuti at bakit minahan ng Diyos at anong dahilan bakit minahan ng Diyos ang mundong to. So tingnan po natin, ang ating pong mundo, alam mo natin lahat yan ay bilog. Okay? Yan po ay umiikot 360 degrees. Okay, clockwise. Tandaan po natin ang clockwise. Sa pag-aaral po, hindi po pwedeng umikot ang ating mundo ng reverse. Dahil po yan, pag umikot ng reverse, mapapahamak po lahat. Lahat ng nilalang ito, magkakaroon ng dilubyo, mawawala sa yung tao, pag-iisip. Yun po ang dahil ang mundo to ay nakapulit sa tao. Dahil binigay ng Panginoon to. Tingnan po natin, i-explain ko ito sa aking pangunawa, so sa pag-research ko po. So itong ginawa ng Panginoon, kung bakit sobrang yung minahan ng mundo. Kung tingnan po natin, napakaraming planeta, pero itong mundo, itong perfect creation ng God. Okay? Kaya sa sinasabi ko sa word na yan, for God so loved the world. Tingnan niyo po ang mundo po natin, meron pong parts ng ating mundo na parte ng puro yelo. O bakit puro yelo po yan? Sa North Pole at South Pole, puro yelo po yan. Hindi po yan nagbabago, hindi rin po siya natutunaw. Okay? Kung titingnan po natin, siya po yung pinaka-cooling system ng mundo. Okay? Siguro kung iba sa inyo alam na ito. Siya po yung pinaka-cooling system ng mundo. So, hindi po pwedeng mawala yun. Kasi po ang ating mundo po ay mainit. Kung titignan po natin ang mundo po natin ay bilog. So, sa gitna po niyan ay apoy. So, alam niyo ba na ang mundo natin ito ay apoy yan sa gitna? Dahil ang mundo po natin ay katulad din natin ay may buhay. Okay, ginawa ng Diyos yan. So, kung apoy na yon, magtataka ka, kahit yung mga lupa, iwanan mo, wala nagtatanim, may tumutubo na damo, kahoy. Kahit doon sa malamig na lugar, may tumutubo na kahoy, mga pine tree. Tandaan mo natin, kung wala po yung init na yon, hindi po tutubo yung mga tanim. At kung mawala po yun, patay po yung mundo natin deadly. At isa rin po sa mamamatay. So, yung po tayo na, tingnan niyo po yung creation ng Dada, yung pagmamahal niya binigay sa yung apoy na yun, siya po yung tumutulong kaya na masumpay po lahat ng tao. So, balance. Okay? Yung ice po, yung parte ng mundo na may puro yelo, umikot po siya. Ito yung ating ng sun. Okay? Pag tumatawag sa mundo yan, siya po yung nagbibigay ng cooling system. Tapos yung apoy, siya rin po yung bumubuhay, kaya nabubuhay yung ating mga tanim. Gulay, prutas, kung yung lahat ang bubuhay sa lupa, siya po yung tumutulong para mabuhay yun. At tignan mo po natin ang creation ng God, kung tingnan ang pagpapahal ng God, at pagmamahal ng Diyos, meron din po siyang ginawa na disyerto. Di ba? Disyerto. May pupuk po lahat yan. Pupukus po tayo dyan, bago tayo pupunta sa iba. So, yung disyerto po, kung titignan natin, araw, hanggang init lang sa gitna ng mundo, siya po yung nagpuputos na fuel, ng gas, ng diesel, ng diamond, ng gold, na ginagamit natin ngayon sa ating pamumuhay. Dinagay ng Diyos yan dyan para maalwan ang ating pamumuhay. So, di ba yung gasolina, hindi na makakaput sa pagmalayong lugar, walang gas sa sasakyan natin. So, i-prepare ng God yan. So, naglagay din siya ng malawak ang nagatan. Naglagay siya ng mga isda, ng makakain ng tao, ng makakatulong sa tao. So, nagtataka sila may nagsasabi ng bakit daw hindi raw ginawa ng Diyos na tabang yung dagat. Pero tingnan mo kung gaano katalino at gaano kagaling ang ating Panginoon sa ito. Ang ginawa niya alam niya darating ang panahon, aabusuhin ng tao yung dagat. So, ang ginawa, kasi pag yung tabang ko, ay ginawa yung tabang yun, malalason tayo. Wala na pong makakain ng mga pagkain.
So, ang ginawa ko ng Panginoon, ginawa niya alak. Tingnan niyo po yung bagoong. Okay? Sa pag-aaral po, ng mga doktor, nutritionist, pinag-aaralan nila yan. Sila mismo gumawa. Alam ko, ng ilang, binuro nila ng ilang buwan, pinatagal nila. Nang in-examine ko yun, ni isang bakterya wala pong nabuhay. Malinis po ang bagoong. Ha? Tingnan mo. Kahit nang unang panahon po, ang asin po, ang alat, ay ginagamit din po sa unang panahon. Pag namatay po ang tao, binababad nila sa asin ng ilang araw ko yan. Pag binabalot ng tela, yun po yung mami. Kaya tingnan niyo po, ilang thousands of years na hukay, buong pa rin ang katawan ng tao. Bakit? Dahil din sa asin. Tingnan po natin kung gaano kabuti ng Diyos. Kaya tulad po ng mundo to, nalagay sila ng mga vulkan. Okay? Sabi ng tao, bakit may vulkan pa? Pero hindi nyo ba alam na ang vulkan ay ginawa ng Diyos para sa ibubuti ng tao, hindi para patayin ng tao. Ang vulkan po, sa pag-aaral, siya po yung singawa ng init ng mundo. Dahil kung wala pong vulkan, sasabog po ang mundo natin. Pati kasama po tayong iiwalay-walay, sasabog dito tayo. Tingnan mo kung gaano ka mahal ng Diyos ang mundo, kung gaano ka perfecto yung ginawa niya. Tapos naglagay din po ng bagyo. Sabi ng tao, bakit may bagyo? Kung tutusin po, ang bagyo po, tagalinis po yan ng ano eh. Parang yan sa yung parang janitor. Lililinis yung mundo natin. Tingnan niyo po pag umulan, tingnan niyo po yung lupa, kung gaano kaitin yan. Pero pag tapos ng ulan, makikita mo ang linis ng lupa. Tapos yung tubig yan, pinipilterize niya, para siya namin, napapakinabangan ng tao. Tingnan niyo kung gaano kaganda yung mundo natin. Ginawa ng Diyos. Okay? Tapos yung araw, bakit may araw at may gabi? Dapat araw tayo, diba? Kung araw ay may iiwanan, kung araw, 24 hours. Pero ang binigay ng Diyos, kunti lang. At meron din gabi, may kapahingahan. Dahil po ang tao po, hindi po tayo pwede mag-expose sa init ng 24 hours, 7 days a week. Alam mo yung mangyayari sa atin? Mamamatay po tayo. Masusulog yung balat natin, mauusog tubig sa puti, at tayo po yung magugulat. Okay? Tingnan niyo po bakit may pilik mata tayo. Ang purpose po niyan, shade po ng mata natin yan. Kaya minsan pag maliwanag mo masyado may araw, nakagayon niya palagi, nasasaktan po yung mata natin. Kaya kung ikaw po ay mahilig lagi sa set, pumapansin mo yung lumalago yung mata mo. Ganun din po yung araw. Yung gabi po, kapahingahan niya. Ipapahinga ng Diyos yung ating katawan, mata, isip, lahat, para kinabukas sa panibagong buhay na naman. Tingnan niyo po pag-ibig ng Diyos kung paano niya ginawa lahat yun. Pero po, tingnan mo yung ano ang nangyayari sa mundo natin lahat nakikita natin yung pagpapala ng Diyos, may mga kahoy, maraming kahoy, may lugar na puro yelo, puro buhangin na, walang init. Yung kahoy po, bakit tumutubo yan? Marami sa lugar natin, laging umuulan. Ang kahoy po, siya po yung nagpipilterize ng ating oxygen. Okay, titignan po natin ang oxygen. Kaya malinis po yung nilalabas niya. Kaya kung maraming kahoy, maraming tanin sa bahay mo, maganda po yung oxygen na napuputot na nalalanap mo. Hindi ka po naglalason. Ngunit, kung titignan sa kagandahan ng ginawa ng Diyos, pag-ibig niya pinigay sa mundong to, bakit na sobrang nang minahal ang mundong to? Hindi po dahil po sa mga creation niya yun. Minahal ng Diyos ang mundong to dahil po sa atin. Tayo po nandito. Kaya binigay niya lahat, ang pinakamagandang bagay lahat dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Okay? Yung pagmamahal ng Diyos na yun, kung titignan natin, tingnan mo, ang tao po ipinahanap. Malusog, matalino, mabait. Ngunit na lumaki na, ano nangyari ginawa ng tao? Inabuso yung biyaya na binigay ng Diyos. Nag-uminom, okay? Nag-drugs, okay? Nag-igarilyo, lahat po ng masamang bagay ginawa ng tao para sirain yung biyaya ng Diyos, pati ko yung kalikasan. Tingnan mo, ang dagat, binumihan, ang mayo, tinatapunan ng basura, pinuputol ng mga kahoy, nagtusulong ng nasisira ating ozone layer. Okay, kung titignan po natin ang ating ozone layer, hindi ko yung nakikita eh. Okay, tingnan po kung gano'ng kabuti nito. Sa tingin ng araw, okay, meron po tayong ulap. Kaliman sa ozone layer, meron po tayong ulap. Okay? Pag tumawa pa yun doon, yung init ng araw, na binibitawan niya, papunta sa langit, ay sa lupa, pag natin magandama, bawas na po yun. Pero dahil sa ang tao po ay nabuhay sa kasalanan, sa pakasarili, hindi
natin po minahal yung biyaya ng Diyos. Ang nangyari po, inabuso natin. Pero sa pagmamahal ng Diyos, kung titignan natin, for God so loved the world, nakalagay doon. Hindi pa rin kahit na tayo po, panapan ni iba parang at ni Adam, mas yung tao ng nilalang ng Diyos, si Adam ay nagkasala na po, papunta sa atin. Pero dahil tingnan niyo po sa sobrang ng pagmamahal, buhay pa rin tayo ngayon. Pinakakain tayo, may lakas tayo, magtrabaho, kumikita tayo, humihinga tayo, nakahangiti tayo. Tingnan mo, grabe ang pagmamahal ng Diyos. Hindi pa rin siya, hindi pa, kahit tayo napalayo sa kamay dati, ang kamay niya nakaganon, dalawang kamay niya nakaganon sa atin. Yung nagkasala ang tao, nagkaroon po ng gapyan, pagpagin. Napalayo tayo, yung dati kamay ng Diyos na nakakupa, nakaganito na po. Ibig sabihin dahil sa kasalanan. Dahil ang kasalanan po, tanda po natin, hindi po tayo makapalapit sa Diyos, kung tayo po nabubuhay sa kasalanan. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, tignan natin na ibigay niya pa rin ang kanyang bugtong anak. Sa pamamagitan. Ako, di ko pa ibigay ang ako, saktan na ako, di ba yan? Pero sa akin, sa pagmamahal ng Diyos, ibigay niya pa rin ang kanyang bugtong anak. Ano mo? Doon siya mabuti. Ang bugtong niya anak na yun, nang bumaba ang verbo, ang Espiritong Banal sa mundo para magkatawang tao, ginamit niya si Maria na naging daanan, okay, para magkatawang tao yung kanyang anak. Okay, nang lumabas yung Jesus Christ, 32 years na nagturo siya. Nang siya yung buhay nag-aisip, siya po yung nagturo. Nang anong tinuturo niya? Mabuting balita. Yes, tama. Siya po yung nag-himala, nagbuhay ng patay, nagpakain, nagpagaling, nagpalayas ng mga masasamang espiritu. Lahat po ginawa niya. Pero ano po ang ginanti ng tao? Si Jesus Christ. Sa ating Diyos. Pinahirapan, sinaktan, lahat ng masasamang bagay ginawa sa kanya, tinapos sa puno. Ano mo? Ganun ang tao. Hindi pa rin siya pinaniwalaan. Pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Pero kahit sa kapila ng kanyang paghihirap, pero mo Diyos siya, kinala niya na yan ang kanyang butong anak. Nagkataon, naghirap, dahil sa kasalanan natin. Ang purpose ng nandito sa Panginoon nagkatawang tao, hindi na naman sabi mo parang magpasikat na ako Diyos, ito magpaawa. Kundi hanguin tayo doon sa pagkauhan ng impyerno, para hindi mapunta doon. Pangalawa, pinupus tayo sa kasalanan. Pangatlo, para tuparin niya ang kautusan. Para tayo, mapalapit sa Diyos. Yung dati, malayo tayo sa kamay ng Diyos. Nang dumating si Jesus Christ, muli nang buksan yung pinto ng langit at yung kamay niya, andyan na. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pagmamahal, kung titignan natin, subak-subak yung pagmamahal niya. Kaya lang yung tema ko, walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Tingnan mo, napakasama ng tao, pinagagawa ng tao lahat. Binigay mo ito, andyan pa rin tayo sa kasalanan. Anong ginawa ng Panginoon? Hindi niya tayo pinahawakan sa liig. Hindi niya tayo pinirsa na patayin tayo lahat ng masama. Itira niya lang yung mga kumusunod. Hindi niya ginawa. Ang ginawa ng Panginoon, anak, malaya ka, pumili pa rin. Sabi ng Panginoon. Sa pangatlong sentence, ang sabi, that whosoever believes in me. Diba? Doon kanina, sa first is, purgator daw, binigay niya lahat. Pangalawa, ang sinabi sa pangalawa, binigay niya kanyang bugtong anak. Tapos, nang namatay ang kanyang inala niya dito ang taong doon pa rin. Hinayaan pa rin ng Diyos. Andun pa rin pagmamahal niya. Inaantay pa rin tayo. Kahit tayo sa kasal, inaantay pa rin tayo. Sabi, that whosoever believes in me. Hindi naman sa believes lang. Hindi sabi na, naniwala na ako, hindi kasi ako, hindi. Once you believe, susundin mo po yung utos niya. Yung tinuturo niya, utos niya. Ano, ang ibig sabihin po, once you believe, lahat yun. Sa una po, na wala tayong pagmamahal sa mga bagay sa biyaya niya. Pag what you believe, mamahalin mo ang mga biyaya niya. Magiging mabuti ka kung what you believe, hindi ka na magbibisyo. Wala nang inaw, wala nang alak. Hindi ka na pupunta ng kung saan sa mga magugulong lugar na yun, lugar na hindi lugar ng Diyos. Aayusin mo ang buhay mo. Dati, kung ikaw ay magalitin, katulad ko, ako magalitin. Baguhin mo sarili mo.
Ipakita mo, may pagbabago sa buhay mo. Kasi, naniwala ka sa Kanya eh. Kung naniwala sa Kanya, package mo yun, lahat yun, gagawin mo lahat, marami kong gagawin. Dati, kung marumi ka sa bahay mo, magiging malinis ka. Okay? Dahil Kristiyano ka eh. Pag naniwala, naging Kristiyano ka, malaking pagbabago sa buhay natin. Wala nang pakikiapit, wala nang pagnanakaw. Okay? Pagnanakaw, ano mang gawin dyan, pakangalo dyan, pakikiapit, lahat dyan. Wala na. Hindi ka na nagagalit, hindi ka na naninira, hindi ka na dismiss. So once you believe, hindi ka na tumatambay sa ato, dito ka tumatambay sa church. Ang pinag-dismissan na natin, yung salita ng Panginoon. Once you believe, papahalaga mo itong may equipment na ito na ginagamit sa pagpupuri sa Diyos. Kasi, pag ikaw naniwala sa Diyos, ito ang ginagawa ng Diyos, dapat lahat pahalagahan natin. Hindi lang yung, ang gamit ka, wala kang papahalaga. Yan ay biyaya ng Diyos, parte ng biyaya ng Diyos yan. Okay? Ang sinusuot natin, biyaya ng Diyos. Lahat ng bagay natin na receive, biyaya ng Diyos. Kasi kung wala ng Diyos, wala pagmamahal na, hindi po natin mahawakan yan. Tandaan po natin, wala po tayong kakayahan yan. So, ang pastor natin, dito, sila pastor, sila Sister Queen, kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, what you believe, susuportahan mo sila. Okay? Walang tawag ito, hindi pagkukunwari. Hindi yung pagharap mo, pastor, ano po yung pastor? Palagyan tayo mataw ka. Hindi, pastor. Hindi, pumainit. Pero pag wala yung pastor, ano pastor? Ganun ba na ito? Kung pag-ganun pa yung lakad mo. Ang ibig ko sabihin doon, yung purity. Okay? Once you receive, ibig sabihin, kung ano kaharap ka ng pastor, kaharap ka ng mga members dito na iba, na naglilingkod, totoo ka. Nagbago ka. Pag lumalabas ka, pag-isuot mo, inaayos mo, pag-ibitong mo sa kapwa, sa mga kaitan, sa mga nanay natin, upo, mama. So, huwag ka na magpapag. Hindi yung para subos tayo magsalita. Kasi wala tayong mahihirap dito. Golden Horizon, napakarami pong tao, libo pong tao dito. Na pinag-aralan kong lugar, nagpunta ako dito, napakarami tao, libo pong tao dito. Pero ilan lang po tayo nandito? Konti lang tayo. Mga kapatid, kung tayo po yung naniniwala sa Diyos, mag-share po tayo. Huwag tayo mahiya, tayo matakot. Huwag yung sipin sila, basta pakita mo, Brad, baka pwede kita ka-invite. Sis, pwede kita ka-invite. Pakita mo sila, Brad, pwede kita ka-invite. Hanggang sa matakot lang sila. Atin dito pag natin yan, makikita mo puro yung himala ng Diyos. Mabuhay natin. Makikita mo, dadami ito, mapupunan ito, ipag-pray natin, magpagawa ito. Alam niyo po, mahirap ang maglingkod sa sila ng po pinapastor. Alam ko, ako, matagal ko na po siya kilala. Alam ko pinagdadaanan ito. Ayaw ko lang sa inyo, kahit kilala ko sila sa ako, kilala ko ito. Pero ito lagi nakangiti. Makikita mo anong buwan, anong dinadanas nila na problema sa buhay, makikita mo yan sila ang lagi nakangiti. Yan po yung likod ng Diyos. Kaya kung tayo po ay naniniwala sa Diyos, lahat po magbabago yun. Yung tulungan, yung hilaan, dapat lagi na ito. Hindi ko dapat maninira. At huwag ko lang iwasan natin makipagtalo sa ibang tao, dahil sa babae naman po. Tahimik lang tayo, pag-pray lang po natin sila. Okay? At ano po yung pang-apat na sentence? Okay? Yung pang-apat, unahin natin, to God for the Lord, that He truly begat His Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Sa ating pagpapagal sa buhay, titignan natin ang kabayaran nun, napakaganda. Hindi man tayo nakikita ng ibang tao dyan na para tulungan o bigay ang karangalan. Pero ang nanulugod sa atin, nagbigay malaking karangalan sa atin ng Diyos. Sa lahat ng pagtitiis mo, sa hirap, pastor, pag-iyak ni pastor, alam ko lagi iiyak yan. Sister Dave, diba sa mga problema, tayo lahat dumadaan. Pero sa ating pagpapagal sa mundong to, kung ating paglalabanan lahat magtitiis, ay magkakaroon tayo ng buhay ng lahat. Sa piling ng Diyos, ang kaharian to, ang bahay, hindi, walang katulad.
mga ginto, diamante, makakan natin yan. Doon, hindi ka naman problema sa mabayarin mo ng tubig, kuryente, wifi na. Wala kang problema. Sa pili ng Diyos, lahat ng doon, kumplito rekado na ito. Kaya, tandaan niyo po, ito po share ko lang sa inyo. Kasi kaya sa inyo, bata po, matanda. Huwag po kayong matakot sa kamatayan. Tandaan niyo po yun, ha? Huwag po kayong matakot sa kamatayan. Hindi po ito ang ating tahanan. Tandaan niyo. Tayo po, dito sa kahit silang panahon natin ito, hindi tayo, pwede tayo umalis. Wala pong nakakaalam na kung kailan tayo aalis. Tandaan niyo po, pag tayo po ay may Diyos sa buhay, tayo po ay tinanggap natin ang sabi nga, that whosoever believes in Him, pag tayo nagtiwala sa Kanya, huwag kang matakot. Dahil doon, habang buhay, hindi ka mabubuhay sa walang hanggang kamatayan. Mabubuhay ka sa buhay na walang hanggan. Na tayo hindi sa natin ang Panginoon Diyos. Sana po, alam kong nagtataka kayo. Nagtataka sa mga sinasabi ko. Ako po ay hindi ko rin knowledge na nanggaling sa akin. Nanggaling ko yun sa Diyos. Lahat po rin sinasabi ko, sabi ko kasi na sabi ko yun, talagang sa mga kabataan ay magpakatatag kayo, paglagoyin natin, yung mga kabataan ko dyan, invite natin kasi tayo ay ipakita natin na tayo ay may Diyos sa buhay. Huwag po kayong mahiya, mga kabataan, huwag kayong mahiya. Ayusin natin yung buhay natin, maging example. Tandaan nyo, kayo, wala pa mga pamilya, kami pamilya experience, bilang isang nakakatanda, at bilang isang nagliligo sa Diyos. Sa lahat ng Panginoon, patay-patay tayo, wala matanda, walang baka. Pero ang may-share lang namin, ang may-share ko sa inyo, magpakatatag, para gawin kayong example ng church na to, ng gawain na to. Kasi hindi tayo magiging example kung masama tayo. Ayun, si sister, nag-invite, nag-ipak-iwan niya ito, adik yun. Ano yan kung anong pinagawin mo kung kalasuan, dapat tayo good example. Huwag natin bigyan na tayo yan ito. Tayo natin, ipakita sa mga bahay, sa sunod na panahon, magugulat na lang tayo, yung mga tao na yan. Member na rin dito. Sana po, ang isang bagay po na ating paghahawakan, yung paniniwala sa Panginoon at yung buhay na wala hanggan. Ang hawakan po natin yan. Kasi kung paghahawakan natin yun, ang Panginoon Diyos na nakahawak sa atin. Yung nakahawak sa atin. Hindi po tayo makakawala ng tandaan po natin na ang Diyos ay namatay, nagpakahirap, hindi po sa kasalanan niya, sa kasalanan natin. So dapat po lahat yun pahalagaan natin. Hindi natin papahalagaan yung mga bagay na walang kwenta, kundi pahalagaan natin kung ano yung binigay na hope sa atin, Panginoon. Saan makakita sa subang pagmamahal ng tao na malayo? Binigay niya na lahat, pero andyan pa rin ang mama niya. Anak, hinihintay ka pa rin tayo, hinihintay pa rin tayo. Isipin mo, kahit sino, ako gawin mo na ako, magkasala ka na sa akin eh. Dalawang beses, ewan ko lang. Parang hirap na tanggapin. Pero ang Panginoon, din mo, tao ito ulit tayo nagkakasala, pero andyan pa rin siya. Anak, nandyan pa rin kamay niya. Ang pintuan niya, lagi nakabukas. Pumunta ka lang. Lumapit ka lang sa kanya, welcome ka. Kung sana, isang itong maliit na panahon na ipinigay sa akin ng Panginoon, sana maging ang pamahay natin. Hindi lang sa inyo, kundi sa akin. At talagang kapurihan